Tamang posisyon ng katawan, bayawang. Dapat malambot ang katawan mo dyan pag babangking ka. Malambot ang katawan. Malambot ang bayawang mo. Tsaka yung proper positioning of body yung katawan natin. Pag hindi mo alam ang motor mo at hindi mo kabisado ang motor mo bago ka pala nagmamotor, mamreno ka sa bangke. Napapansin mo sila Valentino Rossi? Manood ka ng MotoGP, no? Manood ka ng MotoGP. Pagdating ng kurbada lang sila Valentino Rossi, Marc Marquez. Pagdating ng kurbada, di ba? Ano ibig sabihin? Nagmiminaw sila. Eh, ikaw pa nabaguhan ka pa lang nagmamotor. Babagbakan mo ng para kang nahabol ni kamatayan, mga paps. Isa lang ang buhay natin. Isa lang ang buhay natin. Kaya nakasalalay ang pamilya natin. Kung ikaw ay nagtatrabaho, tapos nagmamotor ka, know your speed limit. Okay lang magmabilis kung talagang sanay ka. Ako, mabilis ako magpatakbo. Pero awa ng Diyos, 5 years. Yung isang simplang wala po ako. Kasi alam ko yung bilis ko, alam ko, doon ako kapag sa bilis ko. Kaya mo may handle, ika nga. Eh, bakit may big bike? Diba? Mga bilis ako patakbo yan. Ibig sabihin, mga expert yung mga yan. Ganyan. At saka ba naman magaling sa nagmamotor, walang nagaling sa... Pero iba yung may skills. Yun ang sinasabi ko, iba yung may skills. Walang perfect sa nagmamotor, lahat ng sumisimplang. Sabi ng iba, kung hindi ka sisimplang, hindi ka tunay na rider. Pero mas tunay na rider ka kung hindi ka nasimplang kasi alam mo yung ano, alam mo yung kung paano maghandle ang motor mo kaya hindi ka nasimplang, di ba? Yun lang ang may kukuhan ko mga paps. Kaya kailangan, aralin natin ang motor natin, gawin natin parang laruan na lang sa atin. Masarap ang motor pagka ang feeling mo sa motor mo ay parang laruan na lang. Kung paano mo i-handle ano lang ng motor mo. May 2.5 tayo. May 2.5. Pupunta sa kasa, kukuha ng motor ng lugar. Dala-dala yung motor. Oh, mag-unong ako niyan, sanay ako niyan. Nilang-trap bigla. Wala pa naman talagang training eh. Kaya konting aral lang tayo. Dati, nag-aaral ako dati. Yung mga bote ng gin. Sinasalasan ko yung tapos doon ako bumabangking, no? Sinasanay ko sa sarili ko. Kasi para pagdating ko sa mga karsada, marami na akong kalaban dyan. Hindi ko kailan yung mga sasakyan niya. Bigla kang kakating. Nag-drive ko kayo sa Maynila, 2006, no? Ang dami kang mga taxi. Bigla na lang pipigilin ka niyan. Bigla ka lang piprenuhan niya. Bigla kang pipitikin niyan. Yan ang kalakaran sa Maynila na pag-drive. Pagkasanay ka sa Maynila at pumunta ka ng probinsya, magaling ka na. Kasi ang daming sasakyan sa Manila. Bali sa mga trucks, no, ingat-ingat lang tayo sa pagmamotor. Minsan nakakalungkot isipin na mga balita sa radyo, sa TV, na maraming nakakasindi sa motor. Pumapailalim sa mga sasakyan. Kaya kawawa naman ang pamilya na may iwan natin mga paps. Isa lang ang buhay natin talaga. Engineer ka, professional ka, nagmamotor ka, mag-aral tayo, skills, disiplina sa sarili, disiplina sa batas trapiko. Sundin natin ang batas ng trapiko. Green light na nga! Hahabol ka pa! Alam mo nang nagkulay yellow na. Warning! Pero kung nasa gitna ka na talaga, kung yellow, pwede pa yun. Pero kung malayo ka pa, at kita mo nag-yellow na, warning na yun, stop ka na. At share ko lang, mga paps, lalo sa madaling araw, madaling araw. Sabi mo dyan, malalaki mga truck, Biglang nag-yellow, Tapos i-stop ka bigla. May malaking truck sa likod mo. Madali ka dyan. Kaya kung halimbawa sa madaling araw, ang gagawin mo niyan, kung mag-i-stop ka naman, sa gilid ka, tumigil kung motor ka. Mawalan mo ng preno yung malaking truck. Sa mga intersection. Mawalan mo ng preno yung truck kasi naghahabol din yan. Doon ka lang sa gilid. Madali ka man yan, side sweep lang. Hindi naman yung talagang tutumbukin ka ng truck. Maring manubela lang, side sweep ka lang. Ngayon ang ginagawa ko, madaling araw, halimbawa, manabiyahe ako, alas 2, alas 3. May traffic light sa kanto. Nag-yellow. Tapos, sa gilid na ako niyan. Iba, naghahabol kasi yung mga niyan Isang beating the red light. Paano kung meron truck na beating the red light?
Ito lang maikling content ko mga paps. Bali susunod, bibigyan ko na naman kayo ng ng mga ibang tips tungkol sa mga nagbumotor bilang share ko lang bilang experience ko sa pagmamotor ko. Matagal na rin kasi ako nagmamotor mga paps, no? Natuto ako magmotor 1999. Uso pa yung C70cc, doon ako natuto sa C70cc ng